ginagawa mo akong laruan. Hindi ako sa laruan na makintab at magara at kailangan mo ipagparangalan at ipag-ingit-ingit sa mga kaibigan mo. Ano ka ba? It was just for fun. Yeah, fun. Just for kicks. I didn't mean to offend you. Well, I was offended. Lagi kang lang ganyan. Lagi mo akong pinaparata sa mga kakilala mo. And it worked. Didn't it? Dumami mga kakilala mo. Nadagdagan ang mga kliyente mo. Ang mga kliyente natin. Akala mo ba kung hindi dahil sa mga plastic parties na ganito mabebenta mga kabayo natin? Ang mga products ng asyenda mo? Hindi. Look, do you think kaya nagpapaparty ang mga mayayaman at dumadalo ang mga iniimbita ay just for the simple pleasure of it? Of course not. Business din yon, Edwin. That's where you meet people. And meeting people is the core of any business. So, if you want to be successful, kailangan mapansin ka. At para mapansin ka, kailangan mong pumarada. Kaya huwag kang magdamdam kapag pinaparada kita. Dahil yun ang simula ng tagumpay mo. Tagumpay natin. Ano bang problema mo? Pwede ba pagod lang ako? Ilang ulit na pala ako maaaring namatay nang dahil sa kanyang pagpapabaya. Malaking utang ni Don Roman, inay. Ni Doña Monica. Yung buo nilang pamilya. Ako ang maniningil, inay. Kung ngayon, mataas sila. Di maabot. Nagkikislapan. Parang mga tala. Pinangangako ko, inay. Bukas. Bukas. Lulunod ang mga tala. Ako, naiinis ako dyan kay Eddie Rodriguez sa bukas luluhod. Bakit? Sobrang mabait. Hindi mo lang pinagtatanggol si Gina Pareño. Ganyan-ganyan yung asawa ko. Si Lolo Carlo, yung pangatlo? Hindi. Si Lolo Enrique. Yung pang-apat. Hindi. Panglima si Enrique. Ay nako, whatever number. Ang punto doon, iniwan pa rin niya si Gina Pareño. Ganyan talaga mga lalaki nang iiwan. Di naman lahat. Eh paano niyo naman nasabi yun, Nay? Eh, hindi ba nga, iniwan naman tayo ng mga tatay namin? Hoy, noong nakilala ko ang mga tatay nyo, may mga pamilya na sila at asawa. Natural. Pero kung nakilala ko sila nung binata pa sila, tsak, pakakasalan nila ako. Oo, Oo naman, naman. Iha. Sa ganda mo ba namang yan? Hello, kay may asawa kay wala, ang mga lalaki talagang nangiiwan. Period. Alien! Iba na lang sama mo. Gusto mo, bukas. Huwag lang ngayon. Nakapangako ko kay Elsa eh. Kailangan umuwi ako kaagad. Ba't hindi mo na lang siya patignan sa ibang doktor? Take her to our hospital. Siguradong maasikaso siya ng gusto. Teka. Hello? Dr. Mendez, please. Okay, now breathe through your mouth. I'm pulling it out. Doc, kamusta ang lagay? Let's wait for her. Okay. Medyo delikado ang pagbubuntis mo. I have to do more tests para matyak ang problema. Meanwhile, kailangan mo magpahinga. Huwag ka masyadong magagalaw. And most of all, avoid stress.
Mrs., magbihis na ho kayo at bibigyan ko kayo ng bagong reseta. Good morning, Miss Monteverde. Good morning. This is a surprise. What can I do for you? Tapusin mo muna yan. Ito ho, Mrs., mga bitamina ho yan. Inumin nyo ng twice a day. Opo, Bumalik po doktor. kayo next week. Opo. What can I do for you, Miss Monteverde? Your place needs renovation. Well, I have been asking for improvements, but our director has other priorities. But I understand him, of course. Well, I think we can arrange that. Kakusapin ko siya. Besides, in 2 years' time, magre-retire na siya. Bilang may-ari ng ospital na to, kailangan natin ng bagong direktor. I want to see how things run. Natatandaan mo si Elsa Abrigo? Oho, bakit? Kailangan ko ang tulong mo. Matagal ka na rito, Dr. Mendez. Pwede kitang gawing direktor ng ospital. Among other things, kung matutulungan mo ako. I want you to do something for me. Anong klaseng tulong? That's ₱1 million. Kung makukuha niyo ang kailangan ko kay Elsa.